Napangiti ako ng maliit habang nakatingin sa mga gamit na dadalhin ko mamaya sa bahay na pagtatrabahuhan ko. Sa hirap ng buhay hindi ko maiwasan ang ganitong bagay, lalo na at may sakit pang iniinda si nanay. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral pero kailangan kong makatulong muna. Mag-iipon ako at sisiguraduhin kong magtatapos rin ako ng pag-aaral sa mga susunod na taon. Sa ngayon ay kailangan ko munang tumulong sa pamilya ko. Hindi naman masakit ang huminto ng 1 o 2 taon sa kolehiyo. Faith, maayos na ba ang mga gamit mo? Nandoon na si Myla sa labas. Matamlay na sabi ni tatay kaya napangiti ako ng tipid bago siya niyakap. Niyakap niya din ako pabalik kaya ramdam ko ang pamumuo ng mga luha sa mga mata ko. Hindi pa ako nakakaalis ay miss na miss ko na sila kaagad. Ayoko na sanang tumuloy pero kailangan kong gawin ito. Mag-iingat din kayo dito, tay. Mahinang sabi ko sa kamahigpit ding niyakap si nanay na nagmamasid lang sa amin. Patawad at kailangan mong gawin ito, anak. Mahinang sabi ni nanay kaya umiling ako at natawa ng pilit. Nay, ano ka ba? Kaya ko to. Masiglang sabi ko kaya napatawa na rin sila kaya medyo gumaan ang pakiramdam ko. Matapos namin magpaalam sa isa't isa ay lumabas na ako dala-dala ang mga dadalhin kong gamit. Kaagad ko nakita si Tia Mila na kaibigan ni nanay kaya nganitian ko kaagad ito. She smiled at me also and pointed at the tricycle on her back. Handa ka na ba, Faith? Kumuha na ako ng masasakyan natin para maihatid na tayo sa Valerde. Sabi ni Tita Mila kaya mabilis akong tumango. Opo, handa na po. Masaglang sabi ko bago inilagay ang mga gamit sa tricycle na tinutukoy niya. Mila, huwag mong pababayaan itong si Faith sa pinagtatrabaho ninyo. Anak, kapag hindi mo kaya ay umuwi ka kaagad dito. Bili ni tatay nang may pag-aalala kaya napangiti na lang ako ng tipid. Tay, kaya ko. Ano ka ba? Malakas at masipag kaya akong tao. Biro ko pa kaya lahat kami ay tumawa. O sige, alis na kami para makarating kaagad kami sa asyenda. Huwag kayo mag-alala at hindi ko pababayaan itong si Faith. Mababait din naman mga kasama namin doon kaya hindi siya malalagay sa alanganin. Sabi ni Tia Mila kaya napatango naman si nanay at tatay bago nagpaalam sa akin ng tuluyan. Matapos naming makapagpaalam ay sumakay na kami sa tricycle para magpahatid sa kabilang bayan na tinatawag na Valerde. Napangiti ako habang natatanaw ang berdeng mga tanim sa gilid ng kalsada. Marami man ang nangyayari sa mundo ngunit nanatiling maganda ang kapaligiran dito sa amin. Isa sa mga dahilan kaya mas gusto ko manatili dito hanggang sa tumanda kaysa sa makipagsapalaran sa syudad na puro polusyon ang hatid. Matapos ang 1 oras na biyahe ay huminto kami sa tapat ng sobrang laking gate. Ito na yata ang pinakamalaking gate na nakita ko sa tanang buhay ko. Mas lalo ako namangha nang bumukas ito ng unti-unti. Pumasok ang sinasakyan namin at hindi ko maiwasang mamangha sa napakalawak na lupain. Ito na ba ang Hacienda Villaluz? I am feeling excited and nervous right now. Hindi ko akalain sobrang lawak pala talaga ng hacienda na ito. At hindi ko akalain magtatrabaho na ako dito simula ngayon. Unti-unting huminto ang tricycle sa tapat na isang napakalaking mansyon na kulay puti. Halos lumuwa ang mga mata ko sa kakatitig sa mansyon na sa pelikula ko lang nakikita noon. Salamat. Rinig ko sabi ni Tia Mila sa driver ng tricycle pero masyado na akong napatulala sa mansyon. Tia Mila, dito po. Namamanghang sabi ko sabay turo sa mansyon kaya napatawa naman si Tia Mila bago ako hinila. Oo, halika na. Nagpatianod ako sa hila ni Tia Mila hanggang sa makarating kami sa mismong tapat talaga ng mansyon. Para akong maliit na langgam sa sobrang laki ng bahay. Akala ko ay dadaan kami sa malaking pinto sa harapan pero tuloy-tuloy akong hinila ni Tia Mila papunta sa likuran. At doon ko nakita ang malaking swimming pool na mukhang kay sarap paliguan. Dito ang maid's quarter, Faith. Dito tayo. Sabi ni Tia Mila sabay turo sa isang medyo malaking bahay. Nakakamangha at wala akong masabi. Mila, siya na ba ang bagong katulong? Sabi ng babae ngayon ko lang napansin. Nakasuot siya ng uniforme na isang katulong at siguradong iyon na rin ang suot ko mamaya o bukas. Andeng, siya na nga. Ito nga pala si Faith. Faith, siya si Andeng, labandera dito sa asyenda. Pakilala ni Tia Mila kaya ngumiti ako ng tipid bago yumuko ng konti. Kaya gandang bata. Ilang taon ka na, iha? Nakangiting tanong niya kaya lumaki ang ngiti ko.
20 po. Magalang na sagot ko kaya tumango siya ng marahan. Hinila muli ako ni Tia Mila, papasok sa sinabi niyang maid's quarters. Napangiti ako nang makita ang nasa loob. Isa itong malaking kwarto na may 6 na magkakatabing kama. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang loob. Dito ang kama mo, Faith. Maganda ka na at ngayon ka magsisimula. Nasa drawer ang uniform mo kaya isuot mo na lang. Sabi ni Tia Mila kaya tumango ako. Dahan-dahan kong inilapag sa ibabaw ng kama ang mga gamit ko. Inimas ko pa ang malambot na kama at hindi ko maiwasang sumaya dahil dito. Hindi ko pa naranasang mahiga sa ganito kalambot na kutson. Nagbihis si Tia Mila ng uniform na katulad ng kay Ate Andeng kanina. Kaya kinuha ko na rin ang akin sa tinuro niyang drawer. Puting dress at maitim na parang apron sa bandang unahan ng itsura ng damit. Sakto lang ang haba sa akin at kurbadong-kurbado ang katawan ko dito. Bagay sa'yo, Faith. Sambit ni Tia Mila kaya ngumiti na lang ako kasi nakakaramdam pa ako ng hiya. Matapos ko mag-ayos ay dinala ko ni Tia Mila sa pinakaloob ng mansyon. Sa likod kami dumaan na siyang daanan daw ng mga katulong na tulad namin. Ipinakilala niya ako sa iba pang mga katulong. Si Ate Ann, Manang Jeanette at Ate Gina. 2 taon lang ang tanda sa akin. Bale, 6 kaming katulong dito at may mga drivers at hardinero din daw pero may quarters din silang iba. Ang ganda mo, Faith. Sabi ni Ate Gina sabay hawi ng buhok ko kaya medyo nakaramdam ulit ako ng hiya. Ikaw din. Nahihiyang sabi ko kaya tumawa siya saka nagsabit ng buhok sa tenga sa pabirong paraan kaya tumawa ako. Siyempre naman, kapag nakita mong amo natin, siguradong araw-araw ka mag-aayos. Sabi niya sabay tawa ng malakas kaya nadala na rin ako sa tawa niya. Bakit? Tanong ko. Girl, guwapo. Guwapo ang amo natin. Ay mali, Diyos pala. Galak na sabi niya. Faith, tumulong ka dito. At ikaw Gina, turuan mo sa Faith ang mga gagawin niya. Mamaya ay uuwi na sa senyorito. Masungit na suway naman sa amin ni Manang Jeanette na siyang mayordoma ng mansyon na ito. Umirap sa Ate Gina ng palihim kaya tumikim ako bago tumulong sa mga gawain sa kusina. Namamangha ako sa modernong gamit na nakikita pero hindi ako nangialam kasi natatakot ako makasira. Dahil parang lahat ng bagay sa mansyon na ito ay katumbas ng buhay ko ang halaga. Umuwi na si senyorito, magmadali kayo. Biglang sabi ni Manang Jeanette. Kaya napaawa ang mga labi ko. Naging kuryoso ako sa tinatawag na lang senyorito. Siguro yun na ang amo namin. Faith, huwag ka magkakamali ngayon. Bulong ni Tia Mila kaya tumango ako. Opo, sabi ko saka ipinagpatuloy ang pagpupunas ng dumi sa makintab nilang lutuan. Ikaw, ihatid mo ito sa labas. Mag-ingat ka at ayaw ni senyorito ng lampa. Bago ka pa naman. Bati ni Manang Jeanette habang nakatingin sa akin kaya nanlaki ang mga mata ko. Po, bilisan mo. Dalhin mo ito sa labas. Inis na sabi niya kaya mabilis akong lumapit para kunin ang pitsil na gawa sa kristal na siyang tinutukoy niya. May laman itong juice na kulay pink na alam kong hindi ko pa natitikman sa buong buhay ko. Ate Gina, sabay na tayo. Sabi ko kay Ate Gina na may dala rin pagkain na hindi ko matukoy. Hindi niya ako sinagot kaya sumunod na lang ako ng tahimik. Dahan-dahan pa ang paghakbang ko kasi madulas ang sahig at hindi ako sanay. Komportable naman ang damit kasi hindi masyadong masikip at maikli pero hindi talaga ako sanay na makakita ng mga elegante mga bagay. Si senyorito, biglang sabi ni Ate Gina kaya dumiretso ang tingin ko. Napawang ang mga labi ko nang makita ang isang matangkad na lalaki na may hawak na cellphone. Kunot ang noon nito at medyo nakayuko pero kita ko pa rin ang itsura niya na may hahalin tulad ko sa Diyos. Siya, ang amo namin? Magandang araw po, senyorito. Magalang nabati ni Ate Gina kaya napaangat ng tingin ng gwapong lalaki sa amin. Parang biglang may bumara sa lalamunan ko dahil sa mga mata niyang walang kasing itim. Marahan akong siniko ni Ate Gina kaya bigla akong bumalik sa realidad. Magandang araw po, senyorito. May nambati ko habang nakayuko para hindi ko makita ang mukha ng amo namin. Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan sa hindi ko malamang dahilan. Para din akong nawawala ng hangin sa baga at hindi ko alam kung bakit. Tara na. Bulong ulit ni Ate Gina saka siya dahan-dahan na naglakad papunta sa isang lamesa na malaki. Dahan-dahan akong sumunod pero napasulyap muna ako sa amo namin. I saw him staring at me intently so I swallowed hard.
Seryoso siya at parang kakainin niya ako ng buhay sa klase ng pagtitig niya sa akin. Mas lalo ko nanginig at kinabahan. Faith, mainang tawag na Ate Gina kaya kabado akong napabaling sa kanya. Sinanyasan niya ako lumapit kaya kahit nanginginig ay naglakad ako papalapit sa kanya. Pero sa hindi ko malaman dahilan ay bigla talagang nawala ng lakas ang binti ko kaya nawalan ako ng balanse. Nabitawan ko ang pitsil na dala at natapon sa akin ang malamig na laman nito bago mabasag sa sahig ang kristal. Napasingap ako at ganoon din sa Ate Gina. Sorry. Kinakabahan na sabi ko nang matanto ang mga nagawa. Ang lampa ko. Nanginginig akong lumuhod para pulutin ang mga basag na piraso ngunit isang malamig at malalim na boses ang siyang nagpatigil sa akin. Stop! That word is enough for me to stop. Muli ako napatingala sa maladyos na lalaki sa hindi kalayuan. Sus Mario, sa Faith! Narinig ko ang boses ni Tia Mila at ilang sandali lang ay nasa tabi ko na siya. Pero ako ay nanatili lang na nakatingin sa amo na nakatingin din sa akin. Senyorito, patawad po. Bago po itong si Faith kaya sana po'y mapatawad niyo po ang mali niya. Patawad po. Takot na sabi ni Tia Mila pero hindi umalis ang titig na lalaki sa akin. Mas lalong nanuyo ang lalamunan ko at parang nanindig lahat ng balahibo ko sa katawan. Nandahan-dahan niya akong hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa. Unfamiliar heat suddenly awakened in my body that I couldn't explain. What's your name? Tanong nito nang bumalik ang mga mata niya sa mukha ko. Faith po. Nanginginig na samit ko. Hindi ko alam kung ang kabang nararamdaman ay dahil sa kamali ang nagawa o iba na ito. Do better next time. Sabi nito saka mabilis na naglakad paalis. Napahinga naman ng malalim si Tia Mila ngunit ako ay sinundan lang ng tingin ng lalaki hanggang sa parang modelo itong umakyat sa malaking hagdanan. Faith, hindi ba sabi ko mag-iingat ka? Sabi ni Tia Mila sabay alog sa akin kaya doon ako natauhan. Sorry po. Sabi ko sabay tingin sa basag na pitsel na nagkalat sa sahig. Linisin mo yan at kakausapin ka ni Manang Jeanette. Sabi ni Tia Mila kaya napatango ako ng mahina at nag-umpisa ng maglinis ng kalat na ako din ang gumawa. Matapos ko maglinis ay tumabi sa akin sa Ate Gina. Uy, sabi niya saka malungkot ko siyang nganitian. Ibabawas ba sa sweldo ko ang nabasag? Tanong ko, hindi ko alam kung magkano ang presyo ng kristal na pitsel pero paniguradong mahal iyon. Ang lagit ng tingin ni senyorito sa'yo kanina. Mag-iingat ka. Magaling daw iyon sa kama, sabi nila. Natatawang sambit niya kaya uminit ng husto ang pisngi ko. Tinatawanan niya lang ako bago iwanan kaya napahawak ako sa basang uniforme. Wala sa sariling napatingin ako sa refleksyon ko sa pinto na gawa sa salamin. At nanlaki ang mga mata ko nang makita na bakat ang kulay pula kumbra sa uniformeng basang-basa. Uminit ng husto ang pisngi ko sa kaisipang nakita ito ng amo namin kanina. Hindi naman siguro ako sisisantihin, hindi ba? Pinagalitan ako ni Manang Jeanette dahil sa kapalpakan ko sa unang araw ng trabaho. Wala akong nagawa kundi yumuko na lang at pakinggan ang mga masasakit niyang salita dahil kasalanan ko rin naman. Nagtatrabaho ako dito at kailangan kong pagbutihin kasi dito nakasalalay ang pag-aaral ko at ang gamot ni nanay. Sadyang nagulat lang ako sa taglay na itsura ni senyorito. Walang ganong itsura sa bayan namin kaya hindi ako sanay. Para talaga siyang Diyos para sa akin. Literal na Diyos kasi ang hirap abutin. Uy, napaiktad ako ng bahagya dahil sa pangugulat ni Ate Gina. Matamlay ko siyang nginitian kaya sinundot niya ako sa tagiliran ng pabiro. Iniisip mo si senyorito? Ang gwapo hindi ba? Nanunod yung sabi niya kaya napabuntong hininga na lang ako. Nakakahiya Ate Gina. Nagkamali ako sa unang araw ko. Naiyang sabi ko sa bayo ko. Huwag mo na isipin iyon. Mabuti at hindi ka nasasante dahil maganda yata ang mood ni senyorito kanina. Pero hindi ko talaga makalimutan na malagkit niyang tingin sa'yo. Naku, mag-iingat ka, Faith. Huwag kang padadala sa karisma ng amo natin kung sakali. Napalunok ako ng mariin sa sinabi ni Ate Gina. Alam kong imposible naman ang mga sinasabi niya pero tumango pa rin ako. Imposible namang mapansin ako ni senyorito. Marami naman siguro ang kakilala nitong mayayaman at magagandang mga babae. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magtrabaho na tayo dahil baka pagalitan tayo ni Manang Jeanette. Sabi niya, sabay tawa kaya natawa na lang din ako ng mahina saka pumasok na rin sa loob ng mansyon para tumulong.
Ilang ulit akong pinagsabihan ni Tia Mila na mag-iingat kaya ingat na ingat din ako. Malaking tulong na hindi ko na ulit pang nakita ang amo namin sa buong araw na iyon. Van Villilus. Mahinang sabi ko sa buong pangalan ng amo namin na siyang sinabi ni Ate Gina kanina. Kasalukuyan ako nakaupo sa sarili kong kama dito sa loob ng quarters namin. Ang mga kasamahan ko ay tulog na habang ako ay dilat na dilat pa rin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog ngayong pagod na pagod ako sa trabaho. Dahan-dahan akong tumayo nang makaramdam ng uhaw saka walang tunog na lumabas. Nakasuot lang ako ng isang malaking t-shirt na hanggang gitna ng hita ko saka manipis na short na palagi ko ring suot kapag natutulog. Mabilis ako nakaramdam ng lamig kaya madali akong pumasok sa pinto mula sa likod papunta sa kusina ng mansyon. Dahan-dahan ako lumapit sa malaking refrigerator upang kumuha ng tubig. Pero bago ko pa mabuksan iyon ay natanaw ko ang isang bulto na lalaki na papalapit kaya nataranta ako. Unti-unti lumapit ang bulto na nakikita ko kaya naging malinaw sa akin kung sino siya. Napaawang ang mga labi ko sa kanan, laki din ang mga mata ko nang makita sa senyorito na parang modelong naglalakad papalapit sa refrigerator na katabi ko lang. Tanging hapit na hapit na boxer shorts lang ang suot niya. Kita ko ang magandang hubog ng katawan niya at para akong nawala ng kakayahang huminga dahil dito. Nang tuluyan siyang makalapit ay nagtama ang mga mata namin. Naamoy ko rin ang matapang na amoy niya na nakakaadik. Magandang gabi po, senyorito. Kabadong bati ko sa bayo ko at atras palayo sa refrigerator na binuksan niya. Sandali siyang napasulyap sa loob ng refrigerator saka muli niya ulit itong isinara na walang kahit na anong kinukuha. Muli ko nakita ang magandang hubog ng katawan niya. Ang tiyan niya ay tila kay sarap hawakan dahil sa mga parang pandesal na nakadikit dito. Nag-init ang pisngi ko nang unti-unti ko ibinaba ang tingin sa pang-ilalim na parte ng katawan niya. What are you doing here? Tanong niya gamit ang malamig at malalim na boses kaya napalunok ako saka napatingin sa mga mata niya. I saw him watching me like a hawk again. Ang itim niyang mga mata ay nakatutok sa akin na parang gustong-gusto niya akong kainin sa mga oras na ito. Oh, wala po, senyorito. Nanginginig na sagot ko. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko habang nakatingin sa mga mata niya. Ilang sandali pa ay bumaba ang tingin niya sa katawan ko kaya napahawa ako ng mahigpit sa dulo ng malaking t-shirt na suot. Amoy na amoy ko ang bango niya at parang gusto kong pumikit para mas lalo siyang maamoy. Ilang sandali pa ay napapikit nga ako dahil bigla siyang lumapit. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa leeg ko kaya mas nanginig ako sa kaba. Dumikit na rin sa akin ang katawan niya kaya nanghina ako ng tuluyan. Napatras ako para lumayo kaso napasandal ako sa island counter dahil doon. Nanlaki ang mga mata ko sa kamuling napabaling sa kanya. I saw him smirking like a villain. Senyorito, utal na sambit ko habang nakatingin sa mga mata niyang tila nag-aapoy. Takot ako at kabado sa mga oras na ito pero hindi ko alam kung bakit may humahalong galak sa akin. Dahan-dahan kong inilagay ang dalawa kong palad sa walang damit niyang dibdib para itulak siya palayo ngunit hindi ko rin nagawa. He smirked soundly. Tila tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari ngayon habang ako ay hindi na alam ang gagawin. Aalis na po ako. Mabilis at kabadong sabi ko pero hindi ko naman alam kung paano umalis sa gitna ng mga braso ng amo ko. Nakakulong na ako ngayon sa gitna ng dalawa niyang bisig at sobrang lapit na namin sa isa't isa. Wala ko naamoy na alak mula sa kanya kaya sigurado akong hindi siya lasing. Pero anong ginagawa niya? Bakit siya ganito? Ganito ba siya sa mga katulong dito sa mansyon? Biglang may kumalabog na kung ano sa likuran at dahil doon ay napabaling siya dito. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para tumakas at nagawa ko naman. Tumakbo ako palabas sa pintuan sa likuran at nanlaki ang mga mata ko nang makita si Manang Janet. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong niya sa akin kaya napalunok ako. Ang kaba ko kanina ay mas nadagdagan pa ngayon. Nakita niya ba ang mga nangyari? Nauhaw po ako. Mabilis na sabi ko saka mabilis siyang nalagpasan. Hingal na hingal ako nang bumalik sa quarters. Ramdam na ramdam ko pa rin ang kakaibang init sa leeg ko kung saan kanina tumatama ang hininga ng amo namin. At hanggang ngayon ay nandito pa rin sa ilong ko ang taglay niyang bango. Mabilis akong humiga sa kama na para sa akin saka nagtalukbong ng kumot. Mariin akong pumikit para pilitin ang sariling matulog pero hindi ko kaya. Pabalik-balik sa isip ko ang magagandang hubog ng katawan niya at kung gaano ito kainit nang dumikit sa akin kanina. Hindi ko maipagkakailang magandang lalaki siya pero normal lang ba iyon?
Nakatulugan ko ang pag-iisip sa bagay na iyon at nagpasalamat ako dahil maaga pa rin ako nagising kaya hindi ako napagalitan. Faith, ihatid mo ito sa kwarto ng senyorito. Biglang sabi ni Manang Janet kaya nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko ang isang tasang kape na hawak niya kaya kahit gusto kong tumanggi ay alam kong hindi pwede kasi nagtatrabaho lang ako dito. Pinili kong iwan ang pagpupunas ng mga plato para sundin ang utos niya. Saan po ang kwarto niya? Mahina at magalang na tanong ko. Sa itaas. Ang unang kwarto na makikita mo ay yun na yun. Simple sabi niya kaya napatango naman ako saka kinuha ang kapeng dadalhin ko. Ayoko sana makita ang senyorito dahil sa kahihiyang nangyari kagabi pero hindi ko maiiwasan. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa itaas at biglang napalitan ng mangha ang kaba ko. Tunay ngang kay laki ng mansyon na iyon. Ang hagdanan ay madulas at sobrang laki. Nakakapagod umakyat pero ang ganda. Senyorito, may tawag ko nang makarating ako sa unang pinto na nakita ko. Walang sumagot galing sa loob kaya kumatok ako ng ilang ulit pero wala pa rin. Napakagat ako sa pang-ibibang labi ko sa kanapatingin sa kape. Kung babalik ako sa kusina para magtanong ulit kay Manang Janet ay baka pagalitan niya ako. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at nagulat ako dahil hindi ito nakalock. Pumasok ako ng dahan-dahan sa malaking kwarto at nakumpirma ko na ito nga ang kwarto ng senyorito dahil sa nakaka-addict na amoy na naamoy ko sa kanya kagabi. Napatingin ako sa kulay itim na kama na magulo pa. Sobrang laki ng kwarto at halos malaki pa ito sa kabuuan ng bahay namin sa kabilang bayan. Nagpalingalinga ako para hanapin ang amo pero hindi ko siya nakita kaya dahan-dahan kong inilapag ang kape sa center table ng living room set dito sa loob. Aalis na dapat ako kaso naging kuryoso ako sa mga bagay-bagay na nandito. Napatingin ako sa malaking painting sa ibabaw ng kama. He looks like a rough boss in that portrait. Napangiti ako ng maliit sa kadahan-dahan na lumapit sa kama para ayusin iyon. Matapos kong ayusin ang kama ay naglakad ako palapit sa pinto para lumabas kaso biglang bumukas ang pinto sa hindi kalayuan kaya nanlaki ang mga matakot na pabaling doon. Bumilis ang kabog ng puso ko nang makita si senyorito na basang-basa pa at ang mas nakakagulat ay walang suot na kahit na ano. Literal siyang hubot-hubad na sa harapan ko ngayon. Kagad ako nanginig at pilitin ko man ang sarili ko na huwag siyang hagurin ng tingin ay hindi ko nakayanan. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ang malaking bagay sa pagitan ng mga hita niya. You again. Matamang sabi nito sa akin kaya mabilis akong tumalikod. Pinihit ko ang doorknob para buksan kaso sa pagkakataranta ko ay nakalimutan ko na kung paano. Diyos ko po. Kabadong sabi ko habang pilit na binubuksan ang pinto kaso ayaw. Do you know what I hate the most? Ayaw na ayaw ko may pumapasok sa kwarto ko na kahit sino. Hindi ka pa nila pinagsabihan? Nanginginig ako sa takot lalo pa noong sinabi niya iyon. Masasasanda na talaga ako nito. Sorry po. Sorry po. Hindi ko po alam. Hinatid ko lang po ang kape. Takot na sabi ko habang sa pinto lang nakaharap. Hindi ko alam kung tinakpan niya na ba ang hindi ko dapat makita pero kahit ganoon ay nakita ko na. Kitang-kita ko na kanina. Napatalon ako sa gulat nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Pinaghalong init at lamig ang palad niya kaya nagsitaasan ng mga balahibo ko sa katawan. He caressed my right arm motion and heat spread all over my body quickly. Senyorito, nanginginig na sabi ko pero matunog lang itong umisi. Tila gusto kong makita ang reaksyon niya kaya dahan-dahan akong humarap. He's still naked. Hindi man lang nag-abalang takpan ang pang-iba niyang katawan. Kitang-kita ko nga ang mga hindi dapat nakikita ngayon. At gusto ko mang umiwas pero paano? Hindi ko rin magawa kasi para akong na-hypnotismo. Faith, right? Tanong niya gamit ang medyo paus na boses. He's still caressing my arm. Gusto ko sumigaw at magwala kasi biglang nag-init ang buong katawan at hindi ko alam kung bakit. Opo. Nanginginig na sabi ko. Gusto kong umalis pero parang ayaw ko din. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nanindig ang balahibo ko at hindi ako mapakali. Siya naman ay tila walang problema kung makadikit sa akin. Parang wala lang sa kanya, nakitang-kita ko na ang lahat ng parte ng katawan niya na dapat ay itinatago lang. Senyorito, handa na po ang agahan niyo. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang nagsalita sa labas. Biglang bumalik ang lakas ko kaya naitulak ko siya para lumayo sa akin. Dali-dali kong binuksan ang pinto at sa pagkakataong ito ay nakasama naman ito. Gina's shocked face welcomed me. Faith?
Gulat na tanong niya pero mabilis lang akong tumakbo pababa habang pawis na pawis dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin sa mga nangyari. Bakit siya ganoon? Bakit siya ganoon sa akin? Hindi ito normal, alam ko, pero bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan siya at ako naman ay parang hinahayaan ko din? Hingal na hingal ako na makarating sa gilid ng malaking swimming pool. Naninindig pa rin ang mga balahibo sa buo kong katawan at nagiinit ako. I am 20 years old and I am no innocent. Nag-aaral ako kaya may alam ako sa mga bagay na iyon. Pero bakit? Bakit niyo ginawa ang bagay na iyon sa akin? Faith! Nanlaki ang mga mata ko nang makita sa Ate Gina sa hindi kalayuan at mukhang hinahanap ako. Pilit ko inayos ang sarili bago humarap sa kanya. Ate, nasa loob ka ng kwarto na senyorito nang galing? Puno ng pagdududa na tanong niya kaya nanuyo ang lalamunan ko. Hinatid ko ang kape niya. Sabi ko na hindi na uutal kaya tumango siya saka tumawa ng mahina. Akala ko kung ano na. Natatawa na sabi niya kaya medyo naging kampante ang paghinga ko kasi naniwala siya. I told her the truth. Nagatid lang naman talaga ako ng kape pero may nangyaring bagay na ayaw ko ipagsabi. Hindi ko ipagsasabi. Sabay kami bumalik sa loob ng mansyon para tumulong sa mga gawain at nag-aagahan na rin kami sa kusina kasama ang iba pang mga katulong. Nakilala ko na rin ang driver na si Mang Ramon at ang hardinero na si Jose na 4 na taon lang ang tanda sa akin. Matapos mag-agahan ay inutusan ako ni Manang Jeanette na maglinis ng mga gamit sa ikalawang palapag, kaya mabilis ko naman siyang sinunod. Napatingin pa ako sa saradong pinto ng kwarto ng amo namin habang nagpupunas ng mga vases na wala namang dumi. Nandito pa rin ang kaba sa akin dahil sa mga nasaksihan kanina. Kailangan ko ba sabihin kay Tia Mila ang tungkol sa nangyari? Nagpatuloy lang ako sa paglilinis at sa gitna ng paglilinis ko ay bumukas ang pintuan ng kwarto. Sa sobrang gulat ko ay napatago ako sa malaking vase. Nakita ko ang amo namin na lumabas habang nakasuot ng simpleng maong na pantalon at black na t-shirt, saka boots na pangmayaman. He's simple but he's so hot. Bawat galaw niya ay nagsusumigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Napaawang ang mga labi ko habang sinisilip niya. He indeed look awesome. Seryoso ito at kung titingnan ay parang suplado. Hindi ko maisip kung siya nga ba talaga lalaking kasama ko kanina at kagabi dahil para talaga siyang suplado at mahirap lapitan. Nang tuluyan na itong makababa ay doon na ako umalis sa pagkakatago. Wala sa sarili akong napangiti saka mas binilisan na lang ang paglilinis kahit wala naman talagang kahit na anong dumi sa mga gamit na ito. Faith, mag-ingat ka sa bagay-bagay dito sa mansyon kasi dolyar ang halaga ng bawat gamit dito. Makabasag ka lang ng isa ay sigurado mawawalan ka kaagad ng trabaho. Mabuti at pinalampas na senyorito ang pagkakamali mo noong una kaya sana'y magdoble ingat ka. Sabi ni Tia Mila nang magkita kami sa malawak na hardin ng mansyon. Opo, kabadong sagot ko. Mabuti naman. Alam kong gusto mong tumulong sa nanay at tatay mo kaya pagbutihan mo. Alam mo bang hindi naawang amo natin na masasanta mga trabahador? Ang pinalitan mo ay nakatapon lang ng kape at sasanta ka agad. Dagdag niya pa sabay himas sa buhok kong nakapusod nang malinis kaya nanlaki ang mga mata ko. Po? Gulat na sagot ko naman. Nakatapon lang ng kape sinasante na. Yung amo natin ay hindi mabait, Faith. Sa yaman niya ay kaya niya maghanap ng mga trabahador kaya isang mali lang ay iiyak ka na lang kasi wala ka ng trabaho. Napalunok ako ng dahan-dahan saka tumango kay Tia Mila. Kung patuloy akong papalpak sa trabahong ito ay siguradong mawawalan ako ng trabaho. Matapos akong pagsabihan ni Tia Mila ay iniwanan niya ako kaya bumalik ako sa quarters namin kasi wala nang gagawin. Ganito pala talaga ang mga mayayaman. Pati mga katulong ay parang mayaman na rin kasi konti lang ang gagawin. Paglilinis lang ang trabaho ko at wala naman akong lilinisan kasi makintabaan lahat. Hihiga na sana ako kaso lang ay pumasok si Manang Jeanette kaya mabilis akong lumayo kasi masamang tingin na ipinukol niya sa akin. Nandito ka para magtrabaho, hindi para magpahinga kaya anong ginagawa mo dito? Masungit na tanong niya kaya napalunok ako sa takot. Tapos na bukas ang Kung tapos na, ang pinapagawa sa'yo, humanap ka ng bagong gagawin. Huwag kang maghintay na utusan pa. Dagdag niya at mabilis na lumabas kaya dali-dali din akong sumunod na parang tuta. Tulad ng sabi niya ay ako na mismo ang naghanap ng gagawin ko. Muli akong bumalik sa ikalawang palapag saka nagpunas ulit ng mga gamit. Habang nagpupunas ako ay may narinig ako na isang mahinang halinghing at ungol na nagpahinto sa akin sa ginagawa.
Nagpalingaling ako sa paligid para hanapin ang may gawa noon. Napalunok ako dahil sa takot kasi wala naman tao. Dahan-dahan ako lumapit sa kwarto ng amo namin na bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi ko alam kung nandito siya sa loob pero nandito nanggaling ang ungol at halinghing. Dahan-dahan ako sumilip sa awang at napatakip ako sa bibig ko sa nakita. Our senyorito is naked and the woman is between his thighs. Gumagalaw ang babae sa pagitan ng mga hita niya at ito ang humahalinghing at umuungol. Nanindig ang balahibo ko sa gulat. Aksidente ko nasagi ang pinto kaya tumunog ito ng malakas. My eyes widened when his black pair of eyes saw me. Nanlaki ang mga mata ko sa kadahan-dahan na umatras, lalo na tuminto ang babae sa ginagawa. Sorry. Natatarantang sabi ko sa kapatakbong bumaba habang sobrang bilis ng kabog ng puso ko. Nalalamig din ako sa kaba. Hindi ko inaasahang makakakita ko ng ganoon sa malapitan. Hindi ako inosente. Alam na alam ko ang ginawa nila. They are having sex at bukas pa ang pinto. Nakita ng amo namin na nakita ko at hindi aksidenteng nakita ko kasi sumilip talaga ako dahil sa halinghing na narinig. Faith, ano nangyari sa'yo? Nakakita ka ba ng multo? Puna ni Ate Gina nang maabutan akong tumatakbo sa hagdanan. Ate, Faith, let's talk. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang mababa at seryosong boses mula sa likuran. Napatingin ako sa itaas at nakita kong pababa ang amo namin na tanging sweatpants lang ang suot. Seryoso siyang nakatingin sa akin kaya kinabahan na ako ng sobra. Tatanggalin niya na ba ako ng trabaho? Faith, let's talk. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang marinig ang mga katagang iyon mula sa seryosong amo. Nanginig ang katawan ko sa kaba lalo na dahil nakikita kong galit siya. Gusto kong tumakbo pero tila naging parang isang rebulto na lang ako na hindi makagalaw. Rinig na rinig ko ang kabadong paghinga ni Ate Gina sa gilid ko habang palapit sa amin si senyorito.